mapagpalang hapon o gabi na po sa pangalan ng Panginoon. At ikalaman po na narin nga po nung pagpasok ko nga po na si Nanay Kalinga ay ating pong nakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. So tagal na rin po na noon talagang nakasama rin po sa mga gawain ng Diyos. May pagkakataon nga po naman talagang kung wala kami makasama nakakasama ko kung naglalakad ng mga ayaw po naman. Sagot ko niya ang lahat. So matagal na nandiyan nga po, may pagkakataon na tayo po ay nangihina, tayo ay nananamig, may pagkakataon na nagbabakasyon. Pero isang bagay na lubusan natin, pinasalamatan sa ating dakilang Diyos, at natin nga po, hindi namin siya, kundi mga labons niya, mga apo niya, na sila po ngayon ay nakasama natin, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So, naging, rin po siya, officer sa church po ako, na hawak niya yung mga ladies po naman. Pero, ngayon po, nagalakan po na hindi po, na narin nga po na makasama sa gawain ng Diyos, bagamat nariyan na palagi rin po sa gawain noon, pero first time din po niyang nakarating dito po sa bahay panambahan ng Diyos. So ito po'y pasimula na po at siguro po talagang tuloy-tuloy na po sa tulong niya. Ngayon po, galakan na ang ating minamahal na kapag na Sterlinda na yung kanya din pong mga labons na yung Sister Jamaica, si Brother Menandro, si Brother Noel. So, kaganatin po na ngayon po nakita ko na maliban po na bata po sila noon nung nakikita ko po na nagpa-Bible study po noon sa kanilang hirahan po noon sa bahay po nila Sterlinda. So, dumating yung time na naalala po niya na nagkaroon ng mga trials at nanyong patnubay ng Panginoon. At narin po na misang araw na alalan pa rin po niya yung boses ko po siguro noon. So, hanggang sa nag-request po sila na nagkaroon po ng Bible study ko. Narin po yung kanyang mga loved ones. Narin po si Brother Noel o Menandro, pero Noel po, Brother Noel. So kahit na yung mga online o yung mga cellphone lang yung ginagamit, pati yung kapatid niya, Sister, ano po pangalan kasi? Sige. Sister Magda, Sister Magda noon. Na siya naman po pumunta sa ibang bansa nung before na nakapunta sa ibang bansa. Nagkaroon din po ng Bible study, nakarinig na rin po siya. So ngayon, kahit sila pong dalawang kapatid, yung agawain po doon sa kanila, nanonood na po sila, Pastor Magda, ano po. So, salamat po sa ating dakilang Diyos na mention nga po na kahapon at natin pag nagbakasyon po si Brother Noel, si Brother Menandro, na siya po ay ating makakasama sa pananambahan at natin nga po sa araw na ito na siya ating nakasama sa pananagawain ng ating Panginoon. So, kagalaan po na kayo po ay aming makasama. Natin po na yung mga ibang kapatid naman natin na nagbakasyon. So, nagbakasyon na si Brother Noel po niyan. Alam ko po, 1 month, and then babalik na din po sa lugar kung saan siya talagang dinala ng Panginoon pansamantala. O sila Brother Mili naman po ay nariyan na tapos na rin po yung kanilang pong bakasyon. So, kanina rin po na meron house blessing, after house blessing, nagpa-pray yung sa kapatid. Ngayon pala, so sa alos pala, lilipad na po papunta na tayo. So, si Madam naman po, baka magpapaalam din po sa siguro dito bago siya pumunta ng US din po. So, yun nga po, yung ibang mga kapatid na pumunta sa ibang basin po, uuwi. So, kung ano ang kalooban ng Panginoon, kanan ng Diyos, yun po ang masunod sa ating mga buhay. At sana, huwag tayong makakalimot sa ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga kapatid, ay manatili sa presensya ng ating
So mga kapatid, ating pong narinig ang mensahe po ng ating dakilang Diyos. At nariyan nga po na sabi nga po niya na magpasakop tayo sa kapangyarihan sa pagpira ng Diyos. And then sabi nga ng James 4:7, submit to the ang sabi ko, magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sabayin natin o resist natin ang demonyo at siya ay lalayo. So sa mensahe ating napakinggan, tayo po ay ini-encourage sa mga salita ng Diyos na kinakailangan na tayo po ay lumaban, na huwag tayo madi-discourage, tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Nais po ng kaaway, nais po ni Lucifer na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Nais po niya na tayo ay mapariwara at nais po ng kaaway na tayo ay kanyang makasama doon sa kanyang final destiny na yung everlasting condemnation, na rin po yung hell, and then yung pinaka-final yung lake of fire. So mga kapatid, siya po ay mananatili doon magpakailanman. At iyan ang isa na kinatatakutan po ni Satan na gumagin ng mga evil spirits. Naalala po ba ninyo yung isang binata na siya po, mga kapatid, ay inaalihan ng masamang espiritu? At ang sabi nga ng Biblia na ang pangalan po niya ng pangitsya ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, na ang sabi po ay Legion, puluto, sapagkat marami kami. So ang sabi po ng Biblia na ito pong poses nito ng masamang espiritu na siya po ay sumamba sa ating Panginoon Jesus at siya ay nakiusap na ang pakiusap niya sa ating Panginoong Jesucristo na kung maaari na sila ay pumasok sa mga swine, sa mga baboy. Dahil alam nila na ang kaparusahan na ibibigay ng ating God at yan po ay ang impyerno. So kaya yan ay pinatatakutan din po ng mga masasamang espiritu sapagkat napakahirap ng impyerno. Ang impyerno at nariyan bukod na hindi namamatay at nariyan apoy at asupre na hindi namamatay at walang hanggang kaparusahan. Araw at gabi ay walang kapahingahan. At yan po ang siyang pinatatakutan din po ng mga evil spirits na yan. Kaya natin siyang pinatatakutan dahil sila ay nakiusap na sila po ay pumasok sa mga baboy. So, pinagkalutan naman po ng Panginoon na sila po ay pumasok sa mga baboy at sila po ay pumasok doon sa mga swine at sila po ay lumundag doon sa tubig at nanamatay. So, mga kapatid, ang layunin ng kaaway nito, mga kapatid, ang bawat mga tao, lalo na ngayon, tayo po ay nasa presensya ng Diyos, tayo ay nasa kamay ng ating Diyos na buhay, ang Diyos na banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tayo ngayon ay nasa Kanyang presensya at tayo po, mga kapatid, ang siyang tinitira ng kaaway at gumagawa ng paraan upang ikaw ako tayo ay kanyang hilagin, ilayo sa presensya ng ating
sa kasalanan, sila'y mamuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Kapag ang tao ay namatay, hindi nga po ang pagkatungon niya ayon sa Biblia ay walang hanggang kaparusahan. Kaya pinakikita rin po ng banal na kasulatan na tayo ay huwag dapat mangamba, huwag tayong matakot, huwag tayong malighati, sapagkat ang sabi ng 1 John 4:4, ang sabi ng banal na kasulatan, mas higit ang sumasa atin kaysa Diyos na sanlibutan. Kayo sa Diyos, pumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. So, mas higit ang sumasa atin. Ang Diyos ng sanlibutan, sino po ang Diyos ng sanlibutan? Ang Diyos ng sanlibutan ay walang iba kundi ang demonyo. Sa 2 Corinthians 4:4, ang sabi ng Biblia, kaya ganito, kayo'y 2 Corinthians 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilap ang kaliwanagan ng Ebanghelyo at kalwatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ang Diyos ng sanlibutan ay ang demonyo. Si Lucifer na tinawag ng dragon at nariyan na sinasabi ng Biblia, subalit mas ikit ang sumasa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na makapangyarihan. So, if God be in us, if God be with us, who can be against us? So, we are more than conqueror. Higit tayo sa mananakop at wala kang pangamba. Ulitin ko po, wala kang takot sapagkat ang Diyos ay kasama mo, kasama natin. So, ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, kung ano yung kanyang ipinag-uutos, kung ano yung kanyang alituntunin, ito ang ating sundin. At ang sabi nga po, binigyan tayo ng buong kagayahan ng Diyos, the whole armor of God. So, tingnan po ninyo, ito po ay hindi physical warfare, kundi ito ay spiritual warfare. Kaya sabi ng 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. For the wrestle against, ang sabi ko rito, principalities, powers, dominions, not in flesh and blood, dahil ito po ay hindi natin makakayanan. Wala tayong magagawa kung wala ang patnubay ng Diyos at nariyan yung buong kagayahan na dapat natin isuot bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sundalo ng Diyos.
kung saan ito po yung katwiran ng Diyos. Yung breastplate of righteousness, not my will, but your will be done. Yung katwiran, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung dapat nating ilagay sa ating mga dibdib. At yung buong tinatawag na sinturon ng katotohanan at sinubuwa ang katotohanan. Sabi ng John 17:7, sanctify thy word, sanctify thy truth, thy word is truth. Pagkabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. John 8:32, and you shall make it, and you shall, ang sabi doon, and you shall make you free. Ano? At kapag malaman ninyo ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Yan po ang ibig sabihin. So, yung sinteron ng katotohanan, at yung buong baluti, yung buong helmet of salvation, at nanin po yung buong tinatawag na shield of faith. Itong shield of faith na sinasabi, mas higit sa lahat, kunin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sinasabi ng 1 John 5:4 na ang kalasag nito ng pananampalataya nito ay mahalaga sa atin upang sa mga discouragement, anuman ang mga araw o mga palaso na ginagamit ni Satan sa atin, maging kanyang mga kampon. So, ito po yung ating pangsanggalang shield of faith, na anuman ang mangyari, magtitiwala sa Panginoon, mananalig sa Panginoon, panghahawakan ko mga salita ng Diyos. So, yung faith natin, ito po ay mahalaga. And then, alin po, yung sword. Yung sword, ito po yung salita ng Diyos. Na yung spirit, na ito po, ang sword ay yung salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Biblia, sa Hebrews 4:12, na ang salita ng Diyos, ito'y katulad ng magkabilay tating, ang sabi ng banal na kasulatan. So, ito pong sword nito, ito'y mahalaga sa ating buhay, sa ating pakikipagbaga, sa ating pakikipagtunggali. Hindi ibig sabihin tayo ay palagi na lang nagsasangga o tayo talagang umiilag, kundi kinakailangan maging defeated ang kaaway. Not only defeated, kinakailangan i-destroy natin siya, wasakin natin siya. So, kinakailangan magtagumpay tayo. So, ngayon po, yung sword, pinakikita ng Bible na mismo ang ating Panginoon Jesucristo, ginamit po niya ito. Nang siya ay ng 3 times ng kaaway, at ginagamit din po ng kaaway yung salita ng Diyos. Ginagamit din niya ang Word of God. Kaya kinakailangan tayo na mga anak ng Diyos ay magkaroon ng pundasyon sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos, kinakailangan na ito po ay bigyan natin ng panahon, ng oras, bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Na ang mga salita ng Diyos ito ay ating gagamitin sa pamuksa sa ating kaaway. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay magpatihulog dahil nila siya doon sa templo, at ikaw ay aalalahin ng mga anghel upang hindi matisod ang iyong mga paa. So, yun po ay nakasaad sa aklat ng Awit, chapter 9. Pero sabi nga ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, it is written
Ginamit niya yung "it is written again." Thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos na susulat muli. So, kaya kinakailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sundalo ng Panginoon, na ating naunawaan ang banal na kalooban, ang mga salita ng Diyos sa ating buong pakikipagbaka habang tayo nalintay sa muling pagbalik ng Panginoon. Ito ay sandata na ibinagkita ng ating mahal na Panginoon, na siya po ay tinukso ng kaaway, na ang mga batong ito ay gawin mong tinapay. Subalit ang sabi po ng banal na kasulatan, tingnan po ninyo, after na siya ay nakapag-fasting ng 40 days and 40 nights, natural lang, gutom na gutom siya. So, alam ng kaaway na gutom siya kung bakit tinetempt siya ang taong gutom. Ano ang kailangan niya? Pagkain. So, kaya sabi niya, ang mga bato nito ay gawin mong tinapay. So, hindi siya nanilang, kayang gawin na yung tinapay na yun, ay gawin niya, yung bato gawin niya tinapay, pero hindi niya ginawa. Binigyan niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos, na anuman ang mga hadlang, anuman ang mga palaso, anuman ang mga taktika, anuman ang mga silo ng kaaway, kinakailangan tayo ay maging aware. Tayo ay kinakailangan na maging mapagmatsyag, mapagbantay, mapagsuri. Kinakailangan na gutom na gutom ako dahil kakainin mo na yung tinapay na yun. Kahit na masarap yan, halimbawa, pizza pie, buko pie, paborito mo, pero kung ibinigay siyo ito na walang agam-agam, na ito pala ay panlililang ng kaaway, napakasarap, pero hindi mo alam, meron palang lasa. Devil ka. Pero ang sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out by the mouth of God. Ginamit niya ang salita ng Diyos. Kaya sa bawat mga anak ng Diyos, sa bawat sundalo ng Panginoon, sa bawat mananampalataya, kinakailangan hindi tayo ignorante, hindi tayo basta-basta naiisaan ng kaaway. At ito'y ating nakikita at nababagay sa salita ng Diyos, discerning Spirit, at nanyan sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, na ito yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, upang huwag kami malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi agal sa kanyang mga lalaki. So, ibig sabihin, nababagin, nade-discern, naunawaan ni Apostle Paul, maging ang mga alagad ng kanyang kasama, yung mga pamamaraan, yung mga taktika ng kaaway. So, kinakailangan, mga kapatid, upang tayo ay magtagumpay by the grace, by the mercy of God, sa tulong ng ating Panginoon, at na yung authority and power. And then, mga kapatid, nariyan kung saan ulitin ko po na ang salita ng Diyos, ito ay ginamit ng ating Panginoon Jesus. Sanahin po ninyo, sanahin natin, bagamat ako man talagang magsumikap, dahil talagang hindi adlang na
ang mga salita ng Diyos. Ito ay isa sa mga sandata na ibinigay ng Panginoon upang ating wasakin, ating i-destroy ang kaaway. Binigyan din tayo, mga kapatid, ng power and authority in the name of our Lord Jesus Christ na tayo ay magpupuma, na tayo kakas up sa mga evil spirits. Kaya po, mga kapatid, yung mensahe ng ating mahal na Panginoon sapagkat namin po na ating narinig na kinakailangan talagang i-resist natin siya, i-refuse natin yung temptation. There are many temptation na kanyang gagawin upang ikaw ay linlangin, upang ikaw ay bubo, upang ikaw ay bagsak, upang ikaw ay mapawalay sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, totoo po na mayroon tayong kaaway. Maliban sa ating self, nariyan po yung evil spirits at nariyan po ang kapatid, kinakailangan malaman natin ang mga kaaway natin at kinakailangan malaman din natin kung ano ang ating gagawin upang tayo ay magtagumpay sa pakikipagtapos. So, mayroong mga evil spirits na pag-usapan, yun nga, sa ganyang bagay, na hindi basta-basta ito magbubuko, mag-delete. Hindi natin ito basta-basta matatalo. At yan po ay nakatala sa chapter 17 ng Matthew, sa Mark chapter 9, verse 29, na ganito po ang nakasaad. Sa Mark chapter 9, verse 29, na ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay di mapapalabas ng anuman maliban sa pamagitan ng panalangin. Sa King James Version po natin mabasahin na ang sabi po ay ganito. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Fasting, not eating. Fast eating, more food. Yung mga malulusok, sensya na po, jabi na lang. So, ibig sabihin, mga kapatid, one day, na po, kung may pagkakataon, patungkol sa fasting, na-mention ko lang po yan, kailangan po ng bawat mananampalataya na sabi nito na maliban na walang panalangin, pero may kasamang pag-aayon, ay hindi mapapalabas ang masamang espiritu na nananahan sa isang tao na sinasaliban ng masamang espiritu. So, dahil nagtaka ang mga alagad, bakit, Panginoon, hindi namin mapalayas yung mga masamang espiritu sa binatang ito? At ang kanyang ama ay lumapit sa Panginoon at sinabi niya ang katagal nito dahil pinalayas niya, pinagaling niya yung isang binatang ito at nagtanong ang mga alagad, mag-iban lamang na hindi kayo maging prayerful at maging mapapayuhin, hindi ninyo mapapalayas ang mga ito. So, kailangan po tayo isuot natin ang buong kagayahan ng Diyos at never na huwag ninyong kalilimutan sa inyong buhay, sa aking buhay, ay ang panalangin.
panalangin. So mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, malapit na po talaga ang pagbalik ng Panginoon. So, dahil gagawa at gagawa ng paraan ang kaaway upang tayo ay kanyang dapain, tayo kanyang silain. Subalit kung tayo ay nananatiling malakas sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay nananatili sa presensya ng Panginoon, tayo ay nananatili sa kamay ng ating Panginoon, nakikita pa lamang tayo ng mga masamang espiritu, sila na po ay tumatakbo at hindi makalaki. So meron na po ikukwento, dito na po ako magtatapos. Ano ang paboritong lugar ng mga ahas? Sino mga bata, yan beses kong nakita kapag buti ngayon, meron na mga running water. Noon, nakikipag-igib ka lang, minsan nanayo. Minsan, malugod ka pang eglaws. So kapag naglilinis po ng nalagyan ng tubig, may pagkakataon na pag binuan mo, merong ahas sila. May pagkakataon sa mga lugar na malalamig, nakakakita ka ng ahas. Depende siguro sa ahas, na mayroong ibang nasa desert na ahas, pero karamihan yung sa atin. So, ang pinupuntahan niya, yung paborito niyang lugar, yung malilimig na lugar. Ano ang pamontra? Si Paul, ayon sa Acts chapter 7, 27, makikita natin yung story, 26-27, makikita natin na noong mawasak yung daong na kanilang kinalalagyan. Dahil ito na po yung last journey ni Apostle Paul na siya may pumunta na sa Rome. So, dahil sa malakas na bagyo, nawasak yung kanilang sinasakyan. Sa loob ng 14 na araw na hindi kumakain, so nangusap yung angel sa kanya, at ang sabi ng Biblia, walang mamamatay siya. At sila ay naligtas, at sila ay nakarating sa isang isla, may isang kwento na lang, at nariyan po na sila ay nakarating sa lugar ng isla at nandoon si Publio na mayroong sakit. At nariyan, ito po ay pinagaling ni Pablo sa kanyang bigat. So, nung sila po ay nandoon, siya po ay kumuha ng kahoy upang magsiga dahil malamig. At nang siya po ay kumuha ng kahoy, sa pagkuha niya ng kahoy, mayroong mabagsik na ahas na viper na ito po ay pamulupot sa kanyang kamay. At nang makita ng mga tao pangyayari, ang sabi ng mga tao, kung sa kalikasan, sa bagyo, sa alon sa tubig, hindi siya namatay, pero siya ay hindi makakaligtas sa bagsik ng ahas na ito. So, ang sabi ng Biblia, pinagmakastan siya ng mga tao na nandoon, pero si Pablo, ipinagpaglang niya yung kanyang kamay doon sa apoy. Yung ahas ay pinagpag niya at ito ay dinala niya sa apoy. So, ano po ang pinaka-point ko po dito? Ang mga malalamig na Kristiyano, yun ang paboritong pinupuntahan ng kaaway. Para hindi siya makalapit sa atin, kinakailangan maging mainit na Kristiyano. Takot siya sa apoy. So, ibig sabihin, mga kapatid,
kinakailangan tayo na narito ay magsumikap at patuloy na magsumikap na magpakainit sa paglilingkod sa Panginoon. Upang ang kaaway ay hindi po makalapit sa atin. So, ibig sabihin, kapag mainit kang naglilingkod sa Panginoon, nariyan po yung on fire ka sa mga kapatid, malayo na ikaw ay may sahan ng tao sa tulong ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, muli ko po sasabihin ito na ini-encourage na anuman po ang mangyari, magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At sa oras nito, akin na po isasama yung announcement na sa Sunday po, sa susunod, yung gawain po ay umaga. Ito po ay ginaganap tuwing first Sunday of the month. Ito po yung Holy Supper na ating ginaganap. Na yung mga kapatid natin sa ibang mga lugar, tayo po ay sama-sama nito upang ganapin ang Holy Supper. Sa Sunday po, 8:30 ng umaga, ang gawain, hindi po alas 2:30 ng hapon. So kaya po mga kapatid, gawain din po tuwing araw ng Wednesday, 6 p.m. po, Friday, 7 po. At nariyan po sa mga gawain, branches po, meron din po mga gawain. At kila Brother Elmer, nariyan alas 7 po ng gabi, pero minsan lumalagpas po kami ng alas 7 ng gabi. Noon po, may araw po ng Martes at natin po yung gawain ng ating harap. So, i-encourage ko po kayo na tayo po ay malo sa gawain ng Panginoon at kung gusto ninyong magkaroon ng mga gawain sa inyong mga lugar, sa inyong bahay, natin po, open po ang mga magagawa ng Panginoon upang sa pamagitan ng mga bagay nito, maging yung mga lapas natin, mga kapatbahay natin, na sila po ay ating ma-invite at makarinig sila ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan.